Meron po tayong isang napakabigat at napakahalagang balita na lumabas po sa market na dapat po nating tutukan ng husto. Kung kayo po ay may hawak na Shiba Inu or SHIB o nagbabalak na pumasok sa token na ito, kailangan po nating pag-aralan ang isang napaka-misteryosong numero na nagpapakita po ng malaking pagbabago sa galaw ng mga malalaking traders. Ayon po sa pinakabagong derivatives data mula sa CoinGlass, ang tinatawag po nating SHIB Futures Net Flow ay nakaranas po ng isang dambuhalang pagbagsak kung saan ay isa pong pagbaba na umabot sa 306% dahil po sa mas marami ang lumalabas na pondo kaysa sa pumapasok. Sabi nga sa balita natin dito mula po dito sa crypto.news. Ayan. Si Shiba Inu Futures Net Flow plunges 306% in CoinGlass data. Ayan. Kapag naririnig po ng karaniwang tao ang numerong 306% na pagbagsak, ang unang pumapasok sa isip ay baka nag-collapse na ang presyo o tuluyan ng nawalan ng halaga ang token. Ngunit kailangan po nating linawin ang katotohanan sa likod ng data na ito. Hindi ang mismong spot price ng SHIB ang bumagsak ng 306%, kundi ang galaw ng mga pondo sa loob ng derivatives at futures market wallets. Ibig pong sabihin, ang halaga ng mga tokens na inilalabas ng mga traders mula sa mga derivatives exchanges ay mas mabilis at mas malaki kumpara sa mga tokens na ipinapasok. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng husto. Yan, pag-uusapan po natin ng buong husto kung bakit ito nangyayari. Ano ang ibig sabihin nito para sa spot price ni SHIB na kasalukuyang naglalaro sa 50 digits 575 at kung paano natin dapat basahin ang ganitong klase ng data nang hindi po tayo nagpapanik. Bago po natin umpisahan, i-check po muna natin ang daily chart time frame dito ni Shiba Inu kung saan ay nakikita po natin na patuloy po siyang nakakaranas ng pagbagsak. Kamakailan ay nabasag po niya ang ating bagong minor support dito sa 50 digits 563 at kahapon ay sinubukan po niyang makabalik sa ibabaw nito pero nabigo po siya. Kaya ngayon, ito po ay nagsisilbing isang matibay na resistance natin. Yan, isang minor resistance. Ayan, bigo po siyang makabalik dyan kasi base sa ating mga indicators dito is lamang na lamang or malakas ang pwersa ng mga bears, mga bearish o yung mga sellers. Kaya, ayan, pagpapatuloy po natin mamaya yung ating technical analysis dito kung ano po ang magiging galaw ni SHIB sa mga paparating na araw, pero tapusin po muna natin ang ating inumpisahang balita dito. At simulan po natin ang tungkol sa paglalakbay ng funds o pondo at ang derivatives market. Ayan, para mas madali po nating maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng futures net flow, ay gumamit tayo ng isang simpleng halimbawa. Isipin po natin ang isang malaking terminal ng bus o isa pong transport hub. Ang network ay parang pagbibilang kung mas marami ba ang bus na pumapasok sa terminal o mas marami ang lumalabas. Kapag ang net flow ay naging negatibo, yan, negatibo ng 306%, ibig sabihin ay parang nagkaroon ng biglaang pag-alis ng mga bus mula sa terminal at halos walang gustong pumasok na bago. Sa mundo ng crypto, ang ibig pong sabihin nito ay tinatanggal ng mga traders ang kanilang exposure sa perpetual futures market. Ayaw nilang iwanan ang kanilang mga pondo sa loob ng mga leverage platform sa kasalukuyang sitwasyon. Ngayon sa aking opinyon, ang pagbagsak po ng net flow ng ganitong kalaki ay isang malinaw na indikasyon na ang mga futures traders ay nag-iingat ng husto. Sa kasalukuyan, ang kabuuang open interest o ang halaga ng mga aktibong kontrata sa SHIB futures ay nakatayo sa $61.2 million. Bagamat mukhang malaki ang numerong ito, ang pagbaba po ng net flow ay nagpapakita na ang mga tao ay dahang-dahang nagsasara ng kanilang mga posisyon. Maging long man yan
o short. Ayaw nilang sumugal sa ngayon habang ang market ay hindi sigurado ang direksyon. Kung titignan po natin ang nakaraang 24 hours, mayroon ding humigit kumulang na $42,485 na halaga ng mga SHIB positions ang na-liquidate. Highlight po natin yan. Ayan. $42,485. Maliit lang ito kumpara sa kabuuang market. Pero ang mensaheng ipinapadala po nito ay malinaw kung saan ang mga leverage traders na gumagamit ng mataas na hiram. Ayan, hiram na pondo ay unti-unti nang tinatamaan ng volatility. Kaya sa aking pananaw, sa usaping ito ay hindi dapat natin tingnan ang negatibong net flow bilang isang direktang sinyales na guguho ang presyo bukas. Ang ipinapakita lamang nito ay ang pagbaba ng conviction o ang tiwala ng mga short-term traders na hawakan ang kanilang leverage exposure sa ganitong presyo. Mas pinipili nilang mag-withdraw muna at mag-abang sa gilid na isang matalinong hakbang kung ayaw mong masunog ang iyong kapital sa gitna ng pabago-bagong ihip ng hangin sa market. Yan, pag-usapan naman po natin ang tungkol sa laban sa presyong 50 digits 575 at saka ang 12-month trend. Ayan, ang SHIB po ay naglalaro malapit sa price level na 50 digits 575. Yan, nung inilabas po ang balita natin dito. Kung titingnan po natin ang mas malawak na kasaysayan ng presyo sa nakaraang 12 buwan o 12 months, makikita natin na ang token ay bumaba na ng humigit kumulang 54%. Yan. Mula sa itaas nitong peak na malapit po sa 40 digits 12. Ayan, nadagdagan po siya ng isang 0 decimal digits. Sa nakarang linggo naman ay nakaranas po ito ng karagdagang 3.7%. Kaya highlight lamang po natin yan. Yan, 3.7% over the past week. Ang mas nagpapakaba sa marami ay ang katotohanang bumasag ito sa ilalim ng isang mahalagang support na malapit po sa 50 digits 54 nitong linggo, na nagbubukas po ng posibilidad na muling subukin ang mga mababang levels na nakita po noong nakalipas na March 2026. Sa aking opinyon, ang 54%, ang pagbaba po ng 54% sa loob ng isang taon ay isang napakasakit na katotohanan para sa mga pangmatagalang holders. Pero sa mundo ng mga meme tokens, ang ganitong kalaking pagbaba ay hindi na po bago. Ang mas mahalagang issue po rito ay ang psychological na epekto ng presyong 50 digits 575. Kapag ang isang token ay patuloy na gumagawa ng lower highs at saka lower lows, ang mga speculative traders ay unti-unting nawawalan ng interes. Ito ang dahilan kung bakit natin nakikita ang 306% drop sa futures flow. Sa aking opinyon, yan, ang aking opinyon sa pagbasag po sa ilalim ng 40 digits 54 ay isa po itong seryosong babala. Kapag ang isang dating matatag na sahig ay naging kisame o resistance, nangangailangan ito ng napakalaking volume ng pagbili para muli po itong umakyat. Dahil ang mga derivatives traders ay nag-aalis ng exposure, nangangahulugan ito na walang sapat na speculative engine o gasolina para itulak ang presyo paitaas sa pamamagitan po ng short squeezes. Kung ang March 2026 lows ay muling susubukin, asahan po natin na magkakaroon ng matinding psychological test para sa mga natitirang holders. Ang pag-unawa sa trend na ito ay nagbibigay po sa atin ng kalamangan na huwag magpadala sa emosyon kundi maging handa sa anumang senaryo ng pag-dip. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang tungkol dito sa 3 billion SHIB sa mga exchanges. Yan, hindi lang ang futures market ang nagpapakita ng kakaibang galaw. May mga balita din kamakailan
na higit sa 3 billion SHIB tokens ang pumasok at idineposito sa mga central exchanges sa loob lamang ng isang solong session nitong nakaraang buwan. Ang pagpasok ng ganitong kalaking dami ng tokens sa mga exchange wallets ay nagdaragdag ng tinatawag po nating sell-side pressure o ang dami ng supply na handang ibenta anumang oras. Lalo na kapag nagkaroon po ng malawakang liquidations sa buong crypto market. Sa aking opinyon, ang kombinasyon po ng dalawang magkaibang data na ito, kung saan ay ang pag-alis ng pondo sa futures market at ang pagbuhos ng bilyong-bilyong tokens sa spot exchanges, ay nagbibigay sa atin ng isang napakalinaw na larawan ng tinatawag po na repositioning. Ang aking pananaw ay nagpapakita po ito na ang mga malalaking holders o mga whales ay hindi nag-iipon o nag-a-accumulate sa ngayon. Sa halip ay inililipat po nila ang kanilang mga asset sa mga lugar kung saan madali po silang makakapag-liquidate o makakapagpalit ng position kung sakaling lumala ang sitwasyon sa global market. Kapag ang 3 billion token ay nakatambak sa exchange, para itong isang dam na puno ng tubig na naghihintay lang ng utos kung kailan bubuksan ang mga pintuan. Kung ang pangkalahatang crypto market tulad po ng Bitcoin at Ethereum ay makaranas ng biglaang pagbaba, ang mga nakatambak sa SHIB na ito ay pwedeng magamit sa mabilisang bintahan na lalong magpapabilis sa pagbaba ng presyo sa ilalim po ng 50 digits 54. Kaya ang masasabi ko tungkol dito para po sa mga nagbabantay ay maging alerto sa tinatawag po nating exchange inflow spikes. Kapag nakikita nating mas marami ang pumapasok sa spot wallets habang ang futures ay patuloy na tuyo, ito ay sinyales ng pag-iingat. Hindi ito ang panahon para maging labis na agresibo, kung saan ay ito ang panahon para protektahan ang kapital. Ngayon, ang kasalukuyang sitwasyon na nakikita po natin ngayong May 2026 ay tila karugtong lamang ng isang mas lumang kwento. Noon pong kasing nakalipas na February 2026, may mga maagang sinyales na ang panghihina sa tiwala ng mga derivatives ay nagpapakita na. Ang bumababang open interest at ang pressure sa mga funding rates ay nagpahiwatig na noon pa. Yan, noon pa man na marami na ang nag-aalinlangan sa kakayahan ni Shiba Inu na magpakita ng isang sustained rally. Kaya sa aking opinyon, ang funding rates sa futures market ay isa pong napakahalagang tool para malaman kung sino ang mas agresibo, kung saan ay ang mga buyers ba o longs o ang mga sellers o shorts. Kapag ang funding rates ay nakakaranas po ng matinding pressure o nagiging negatibo, ibig sabihin ay mas maraming traders ang handang magbayad ng premium para lamang mapanatili ang kanilang mga short positions o kaya naman ay tuluyan ng nawawalan ng interest ang mga buyers na magbukas ng mga bagong position. Ang katotohanang nagpatuloy ang trend na ito mula pa noong February hanggang ngayong May ay nagpapakita na ang problemang ito ay hindi isang araw lamang, hindi isang araw na insidente, kundi isang pangmatagalang pagbabago sa market sentiment. Kaya sa aking palagay, ang kawalan po ng malalaking fundamentals o mga bagong utility updates para kay Shiba Inu sa nakaraang mga buwan ang dahilan kung bakit nananatiling malamig ang mga traders. Ang mga speculative investors ay lagi pong naghahanap ng narrative o kwento na magiging mitsa ng susunod na pag-angat. Kung wala pong bagong kwento, ang default na galaw ng isang meme token ay ang dahang-dahang pagbaba dahil sa kawalan ng interest. Ang pagbaba ng net flow ng 306% ay ang huling resulta ng buwan ng pagkabagot at kawalan ng tiwala na nagsimula pa noong bahagi ng taon. Ang isa pang napakahalagang aspeto na dapat po nating isaalang-alang ngayon ay ang timing po ng paglabas ng data na ito. Kasalukuyan tayong pumapasok po sa holiday weekend sa United States. Yan po ang US Memorial Day holiday weekend.
Sa kasaysayan po ng finance, ang mga makahabang holiday sa Amerika ay madalas na nagdadala ng mas mababang liquidity sa buong mundo dahil ang mga traditional na institutions ay maraming retail traders doon. Dahil ang mga traditional na institutions at maraming retail traders doon ay nagpapahinga at nagsasara ng kanilang mga computer. Kaya sa aking opinion, ang pagpasok po ng isang holiday weekend sa gitna ng ganitong klaseng derivatives data ay nagdadala ng dalawang posibleng scenario na dapat po nating paghandaan. Ang una, dahil mababa po ang liquidity sa market, ang anumang malaking order ay yan po ay maging pagbili or pag-buy o pag-sell ay pwede pong magdulot ito ng malaking galaw sa presyo kumpara sa isang normal na galaw na araw ng trading. Kung may isang whale na magpasya na ibenta ang bahagi ng kanilang hawak na tokens habang matipis po ang order book, ang presyo ay pwedeng mabilis na bumaba ng walang sapat na sumasalo. Ang pangalawa ay masasabi ko po sa holiday trading ay madalas itong maging flat o walang gaanong direksyon na pwedeng maging dahilan para ang presyo ni SHIB ay patuloy na mag-consolidate sa paligid po ng presyong 50 digits 575. Ngunit ang panganib po ay nananatiling mataas dahil ang kawalan po ng interest mula sa mga derivatives traders ay nangangahulugang walang magtatanggol sa mga mahalagang support levels kung sakaling magkaroon ng biglaang pagbuhos. Kaya ang masasabi ko po sa panahong ito ay huwag po tayong magpadala sa mga biglaang spike o fake pumps na madalas mangyari tuwing weekend ng holiday. Mas mabuting hintayin po natin ang pagbabalik ng normal na volume sa darating na linggo para makita po natin ang tunay na direksyon na gustong tahakin ng market. Yan, sa kabila po ng lahat ng mga negatibong data na lumalabas mula sa CoinGlass at sa mga central exchanges, mahalaga na ring pag-usapan natin ang pagkakaiba ng sentiment ng mga panandaliang traders or short-term traders sa mga tunay na long-term holders ni Shiba Inu. Ang mga derivatives traders po ay nabubuhay sa volatility at sa panandaliang galaw ng presyo, habang ang mga spot holders ay nakatutok naman sa hinaharap ng ecosystem. Ang negatibong futures net flow ay hindi nangangahulugan na patay na ang project. Kailangan nating tandaan ng mga derivatives platform ay lugar po ito ng speculation. Ayan, ang pag-alis po ng 306%. Ayan, highlight lamang po natin. 306% na fund o pondo mula rito ay pwedeng unawain bilang isang paglilinis o flashing out ng mga labis na naka-leverage na position. Sa katunayan, kung minsan ang pagkawala ng mga speculative traders ay nagiging hudyat na ang market ay nagiging mas malusog dahil nababawasan po ang artificial na pressure na dulot ng manipulation sa futures market. Gayunpaman, ang aking opinion para sa mga spot holders ay hindi po natin pwedeng baliwalain ang boses ng derivatives market. Ang futures market ang madalas na nagdidikta ng panandaliang trend dahil sa laki ng volume na hawak nito. Kung ang mga malalaking traders ay patuloy po na nagbabawas ng exposure at ayaw magbukas ng mga bagong position, ang spot price ay mahihirapan na makakita ng isang malakas na rebound. Ang pinakamahusay po na diskarte sa ngayon ay ang pagpapanatili ng isang balancing pananaw. At yan po ay tanggapin na ang short-term sentiment ay kasalukuyang bearish at ang presyo po ngayon ay nasa ilalim ng pagsubok. Habang ang pagpapanatili, ang pansin sa kung pagpapanatili ang pansin sa kung magkakaroon ba ng pagbabago sa pangkalahatang supply ng token sa mga susunod na linggo. Sa kabuuan, ayan, ang pagbagsak po ng futures network ng 306% ay isang seryosong paalala ng market ay kasalukuyang nasa isang yugto ng matinding pag-iingat. Ang pag-alis ng pondo mula sa mga derivatives exchange wallets, ang pagbaba ng kabuuang open interest sa $61.2 million at ang pagbuhos ng higit 3 billion tokens sa mga spot exchanges
ay mga piraso ng isang puzzle na nagpapakita ng mga malalaking players ay nag-aayos ng kanilang mga posisyon bago po ang mahabang US Memorial Day holiday weekend. Ang kasalukuyang presyo po ngayon na nakikita natin at ang pagbasag sa support na 50 digits 54 ay nagbibigay po sa atin ng warning na ang panganib ng muling pagbagsak po sa March 2026 lows ay nananatiling totoo. Sa mga panahong katulad po nito, ang pinakamahalagang sandata po natin bilang isang trader ay ang disiplina at ang kakayahan po nating magbasa ng data ng walang kasamang emosyon. Kaya wag po tayong magpadala sa takot, ngunit wag din po tayong maging bulag sa mga sinyalis na ipinapakita ng market. Yan, balikan po natin ang ating daily chart time frame dito kay Shiba Inu, kung saan ay nakikita ko po rito na mataas po ang posibilidad na magpapatuloy lamang sa pag-akyat, sa pagbagsak ang presyo ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. Sa tingin ko, malamang ay baka magkaroon po siya ng bahagyang retracement dito bago po siya ulit magpatuloy sa kanyang pagbagsak. Ayan, at kung babagsak po siya ay maaari po siyang umabot hanggang dito sa sunod na major support natin na 50 digits 511. Yan, mataas po ang nakikita kong ganyan ang magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw kasi base sa ating mga indicators ay sobrang lakas ng selling pressure or bearish momentum natin dito. Pero syempre, hindi pa rin po tayo nakakasiguro dyan dahil wala po talagang 100% na prediction dito sa crypto market. Yan, para lamang po sa akin o para lamang po sa aking analysis ay ganyan po yung nakikita ko na mataas na posibilidad na magiging galaw ni Shiba Inu sa mga paparating na araw. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa inyong panunood. Panoorin na rin po ninyo yung mga recommended na videos natin dito.